Good morning, good morning, good morning. What's up mga guys? So, dito tayo sa Motostrada. Yan. Ikot. So, kung familiar kayo dito, lalo na yung mga bumili ng inyong mga CF Moto units. When the feeling is mutual, when both parties are really excited, when there's like these little... So, nandito tayo sa Motostrada. And today is our PMS day. So, naka 1,700 na tayo for our 450 SR. So, second change oil natin, mag 1 year na yung motor. So, hindi natin masyado nagagamit. So, last change oil ko, I think 700 kilometers yung natakbo or 600 something. Basta, nasa ganun range yun. And today, naka 1.7 na, I think. Kasi 1.6 plus na kanina nung umalis ako ng bahay. So, mga nasa 1.7 na siguro. So, ayun nga. Ito, change oil natin. Ano pa ba? Yun lang. Saka, may titignan tayo. Again. May titignan ulit tayo. Shoutout nga pala kay Brian sa aking katingin. So, balikan ko kayo mamaya pagka tapos na yung change oil natin kasi bawal naman pumasok dun sa service area, hanggang silip-silip lang and hindi tayo makakatabi doon. So ayun na lang, mamaya balikan natin pagka yung nilabas na nila yung unit kasi kararating ko lang, halos 9 o'clock yung schedule ko. So ngayon maaga pa naman 8:25 pa lang. So balikan ko kayo. And we are back. So, dito tayo tingin-tingin. Hindi pa tapos yung hindi pa nasisimulan. Hindi pa napapasok yung motor natin. So, tingin-tingin muna tayo ng mga units. Ito yung isa doon sa mga una kong tinignan during pandemic. Halos lahat yata ng videos ng unit na to napanood ko na. Ito yung 300 SR. So, gusto ko yung kulay na ito. Pero hindi pa lumalabas tong kulay na to nung pandemic time. Yung black pa lang yata, saka yung isang kulay niya. Gusto ko yung black niya. So, pogi din tong tong 300 SR. Yun nga lang, hindi pa siya expressway legal dahil 300cc lang siya. So, pero maganda siya. Pino-consider ko to before and na-convince ako ng dad ko na expressway legal na ako ng motor, which is yun nga, lumabas yung 450 SR kaya napabili tayo noon. Parang ganda na itong 300 SR, pogi siya, cute lang. Pero sa mga siguro sisimula mag bike and medyo ang budget nyo is medyo mababa pa lang or medyo maliit ang budget natin, consider nyo tong unit na to, itong 300 SR. I think nasa less than 200k lang to ngayon. Kasi nung pandemic time is nasa 167 yata to. So, pasok na pasok to sa budget talaga. Kaya nagustuhan ko rin nung araw to dahil dahil mura nga siya. And ayun, yung pasok na sa budget. Tapos kahit pa paano, sports bike siya. So, kung magsisimula ka pa lang, okay, isa to sa mga I recommend na kunin nyo. At least 300cc na siya. So, kung may budget ka naman at ready ka na mag big bike talaga is, yun, marami tayong options dito, lalo na dito si CF Moto. Yan, yung 450 SR, yung mga bagong labas ngayon, yung 450 NK. Tapos yun nga, yung 400 NK din also. Tapos yung mga CLX, depende sa budget nyo yan. And if you are really ready na mag big bike, ito yung isa sa magandang kulay din niya, yung orange. So kung ready na talaga kayo mag big bike, so kung medyo sanay na kayo magmotor, mag expressway legal na kayo na at least mas maganda yung magiging biyahe nyo dahil makakalabas na kayo ng expressway, hindi na kayo magsi-service road, hindi na kayo magbabayan-bayan para lang makapunta sa mga probinsya. At least malaki yung time na masisave nyo
At yung gas na rin na matitipid nyo pagka nag-expressway kayo. So itong isa, ano ba to? Yung 450 NK ba to? 800 NK. So ayun, may nag-start tong MV Agusta. Medyo maingay, sorry ha. So yun nga, kung ready na kayo mag big bike, yun, consider nyo tong CF Moto. Okay din naman siya. Ito yung bagong CLC nila, oh. Pogi din, oh. Dami units dito, guys, oh. So ito si Motostrada, ang laki ng showroom niya. As in, nakakatawa tong showroom niya. Ito cute na ito, XE5E. Parang gusto ko rin to, yo. Tanong natin mamaya kung magkano to. Cute siya, yo. Maliit lang. Kasi hanggang baywang lang natin. Wala pa nga sa baywang ko, eh. Good for sa mga kids na nagmarunong na magmotor. I think mag-i-enjoy sila. And of course, yung puppy, yo. Ayan. Again, going back, yung mga ready na mag big bike. Ito, i-consider nyo si 450 SR. Kumaantayin yung lumabas yung yung 450 SRS, yung naka single sided swing arm, na antayin nyo na lang, or yung lalabas na 500 SR saka yung 675 SR. So medyo pricey na siguro yun ng konti, pero pasok pa rin compared sa ibang yung branded na bikes. Ganda rin yung Papio, eh. Cute, eh. Gusto ko rin to, eh. So ayun nga, kung ready na kayo, then grab one. Make sure na talagang marunong na kayo magmotor, kasi may madisgrasya, lalo na big bike to. Hindi biro yung disgrasya dito pagka na-tsempohan kayo, dahil malaking motor na talaga siya. Ito isa rin sa mga kinonsider ko nung pandemic, 400 NK. At actually mura to, eh. Ito yung isa sa mga pasok na budget na big bikes, itong 400 NK. Kung mahilig kayo sa naked bike at medyo may budgeted kayo, consider nyo to. Ito maganda to, itong na to, or yung 450 NK nila. Konti lang yung difference niya. Ito mas mura yata to ng konti, itong 400 NK kaysa dun sa 450 NK. Yung 450 NK yata nasa 260 something yata. Search na lang. Pero yun, mura pa rin siya. Kasi yung 450 SR, kung mahilig kayo sa sports bike, yan nga, 450 SR, nasa 299.99 ang price niya. Hindi ko lang alam kung magkano yung SRS na lalabas, yung 450 SRS. So I guess mas mahal lang konti yun, dahil may ibang accessories na nakakabit na doon, dahil naka single sided swing arm na siya. Kaya medyo mas mataas ang konti yung presyo nun. Pero consider nyo yung mga yan, unless na talagang maganda yung budget nyo, kung if you're into Japanese bikes. So marami naman dyan, maraming options, Kawasaki, Honda, at marami pa. So kung budget wise lang pinag-uusapan, isa to sa mga sana i-consider nyo, dahil as a personal yung CF Moto user and owner, so okay naman. So far wala akong bad experience to sa nakuha ko sa unit ko, kasi kahit anong brand naman yan, kung hindi ka marunong mag-alaga, wala rin talagang mangyayari sa unit mo. Masisira at masisira din yan, at magkakaproblema ka, magkaka-issue ka lang yan. Oops, madaan. Ito yung unit ni sir, CLC. Ganda ng CLC, diba? Ayan. And of course, before kayo kumuha,
make sure kung anong type of bike yung gusto nyo. Hindi yung impulsive buying na kayo dahil nakita nyo ang forma, bibili nyo na. Yun na kagad yung bibili nyo. Syempre, kung ano yung type ng motor ang hilig nyo, syempre, doon tayo. Saka, syempre, depende kung paano nyo gagamitin. Kung pan-daily nyo ba yan, pang Sunday bike or anything. So syempre consider nyo. Pero kung ipandi-daily nyo sports bike, I do not recommend. Siguro sana yan, pero mananakit at mananakit ang likod nyo dyan dahil sub-sub nga si sports bike compared sa mga naked bikes. Ni-start na yung 450 SR kanina. So ayun, tingnan natin yung yung budol. Walang talong na ako kanina kay Sir Terry. Shoutout sa iyo, Sir Terry ng Motostrada. Nagtanong na ako kanina nung ating budol item. Ay, hindi pala, yung titignan lang natin item. Titignan lang, tingin. So ito siya. Isa siya dyan. And definitely hindi yung windshield dahil meron na tayo niyan. Hindi rin yung radiator guard at meron na tayo niyan. At hindi rin yung tail tidy kasi meron na rin tayo niyan. So, hindi rin itong GP seat cowl kasi meron na tayo niyan. So, isa na lang yung nandito. So, available daw. Sasama ba pa uwi? Or sasama? Pogi diba? Foldable yan. So, balikan ko kayo pagka nakabit na at tapos na yung ating PMS. So, again, mamaya ulit. So, ito na yung unit natin. Tapos na siya ma-change oil. So far, so good. Maitim na raw yung langis niya. Although 1,000 pa lang yung natatakbo nun. So mukhang yung tinitignan natin hindi sasama ngayon at hindi raw makita yung stock. Siguro next time na lang. Ito na lang muna ng change oil. So I guess hanggang dito na lang mga mahal nating subscribers. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe lang kayo. Mitz Moto MNL sa ating YouTube, and follow me sa Instagram, Facebook and TikTok. So maraming salamat again sa mga nag-subscribe at nag-follow. Walang sawang pasasalamat sa inyo. Maraming salamat. So ganito na lang. Be safe and ride safe.